Oh, yung mga bababang balantok dyan ha, balantok lang. Yung mga bababa, lumapit na dito. At tuluyan na nga nakababa ng bus si Elena. At sa kanyang pagbaba, siya naman ay sinalubong ni Aling Doria. Ay naku Elena, buti nakarating ka na. Naku, ang payat mo pala. O siya, sige. Ang bahay mo nandun sa dulo ha. May tubig na, may kalan, pero walang telepono. Naku, maraming salamat po, Aling Doria. Sige po, tutuloy na po ako. At bukas po tayo mag-usap. Salamat po ulit. At kinabukasan nga, napansin ni Elena na may isang batang nakaupo sa kanyang hagdanan. Nagsasalita itong mag-isa. Ate, ako po si Rina. Huwag kang lalabas kapag po bilog ang buwan. Ha? Rina? Bakit naman? Anong meron kapag bilog ang buwan? Ate, inaamoy po kasi nila ang dugo ng mga bago dito. Masarap po ba ang dugo mo? Gulat na gulat si Elena. Umalis na lang nang walang imik. Sa kahuyan, habang nagpapahangin si Elena, lumabas naman si Luna. Si Luna ay may hawak-hawak na itim na uwak. Elena, nagugustuhan mo ba ang katahimikan dito? Masyado bang matahimik to para sa'yo? Naku, maayos ang katahimikan dito, pero parang laging may nakatingin. Sapagkat laging may nagbabantay. Kiningnan lamang ni Elena si Luna, kahit na ito ay nagtataka. Di kalaunan naglakad si Luna at sinundan siya ni Elena sa isang abandonadong paaralan kung saan may mga larawan ng mga lumang bata at puro babae sila. Nagtataka si Elena dahil isa sa larawan ay ang mukha niya. Luna, anong ibig sabihin nito? Elena, hindi ka bago dito. Ikaw ay binalik.